Ano mang gawa sa natural na kaanyuan ay maganda. Sabi nga po, maari kang gumawa ng papel at magandang gusali at kaya mong makagawa ng matibay na tulay. Ngunit Diyos lang ang makakagawa ng puno. Only God can make a tree. Ako po si Daddy Rick Cervantes ng Breakthrough, ang programang Tago sa Puso mula po dito sa Legazpi City, Philippines. Una sa lahat, happy birthday sa lahat ng may mga kaarawan ngayong araw. Lalo na sa mga OFWs na may mga birthday. Happy birthday! May the Lord bless you always. Paano po natin nalalaman sa mga hayop kung alin ang lalaki at ang babae? Para daw mahanap ang kasiraan ng hayop, tingnan daw ang sex organ nito. Paano kung nasa malayong hayop? Paano mo makikita ang sex organ? Tulad sa mga ibon, paano mo makikilala ang male sa female? Sa mga isda, paano din ito nakikilala kung lalaki o babae? Ayon po sa mga nag-aral sa mga hayop, madali lang daw po itong malaman. Kung alin daw po ang malaki, yun ang lalaki. At kung alin ang makulay at maganda, yun ang lalaki. Halimbawa po, sa mga leon, kung alin ang marami ang balahibo sa ulo at mas malaki, yun daw po ang lalaki. Tulad din sa mga usa, kung alin ang mas mahabang sungay, yun ang lalaki. Sa mga pabo, yung malalaki ang patpat, yun ang lalaki. Tulad sa mga manok, ang lalaki ay mas makulay at malaki. Kahit daw po sa mga isda, kung alin ang mas makulay, yun ang lalaki. Ganon din po ang male animals. Lahat ng mga lalaking hayop. Mag-ibon o isdaman, mas maganda ang mga male sa female. Yun daw po ang God-given image o personality ng mga lalaki. Mas magaganda. Ngunit naiiba po ang dating naman pagdating sa tao. Kung sino po ang maganda, yun po ang babae. At habang tumatakbo ang panahon, lalong gumaganda ang mga kababaihan. Paganda ng paganda mga babae, kung iahambing sa mga kababaihan noon, o noong mga nakaraang panahon, at dagdag pa dito ang mga pagpapagandang mga produkto na ginagamit ng mga babae sa kapanahunan. Ibig pong sabihin, normal sa isang babae ang maganda at magpaganda. Kaya nagtatalo ang ating mga isip kapag may nakita tayong mga lalaki na nagpapaganda. Dahil hindi po ito ang karaniwan sa isang lalaki. Obserbahan po ninyo ang mga babae. Dahil hindi po ito ang karaniwan sa isang lalaki, o obserbahan po natin ang mga babae ay nagbabago ang kanyang dating, depende sa kanyang ayos at lalo siyang gumaganda. Sabi nga, maaari mo siyang ayusan. Yan po ang mga babae. Tulad ng mga artista, nagsimula na kung manamit baduy, ngunit ng katagalan, hindi na po. At napapansin nyo na siya po ay nagbabago at lalo siyang gumaganda. Kahit ang ating mga OFWs, nang umuwi sila sa bansa, ang laki po ng pinagbago sa kanilang itsura, lalo po silang gumanda. Ang mga lalaki po, kahit ano ang isuot ninyo, hindi nagbabago ang dating niya. Guwapo pa rin. Ang panglabas na kaanyuan niya ay hindi nagbabago. Ang mga palamuti o damit na magagara ay hindi nakapagpapabago sa kanya. Sabi nga ni William Branham, because man is an original creation of God, you cannot change his appearance or form. But the female, a byproduct from man, can change her form and appearance. Women are designed to be beautiful, and beauty is deceitful. Ang kagandahan daw po ay mapangdaya. May tatlong bagay na kung saan nahuhulog ang mga lalaki. Ang kasikatan, popularity, kayamanan, pera o kayamani, at ang pinakamatindi ay babae, woman. Maraming mga tanyag na tao, lalaki na nahulog sa mga bagay na ito. Ito ang sumira sa kanila. Ang pinakamalakas na lalaki sa buong mundo na nakasulat sa Bible tulad ni Samson, di ba babae ang ginamit para siya ay mawala ng lakas?
Si King David, babae din ang ginamit para magkasala siya sa Diyos. Sa Greek mythology, si Helen ang ginamit para bumagsak ang Troy. Sabi nga, mas malakas pa ang mga babae kaysa sa bagyo. Kaya nitong wasakin ang tahanan. Dito sa atin, sa Pilipinas, ang uso ng salita ay Andres Disaya, na kahit gaano daw po katapang ng lalaki o siga man ito, o makapangyarihan, isang salita lamang ni Mrs. parang asong bahag ang buntot, uwi agad sa bahay. Ganon katindi ang mga babae. Hindi rin nakapagtataka na halos nasa working force ay mga babae at pinaniniwalaan natin na mas marami ang mga babae kaysa lalaki. Ang mundo natin ay pinaghaharian na ng mga babae. Hindi tayo magtataka na panahon ngayon ng mga babae, sila ang nasa kapangyarihan. Ilang babae ang naging leader ng mga bansa. At ito ay naging mga makapangyarihan na kahit na ang bansang Qatar, na ito po ay naglago dahil sa talino ng second wife ng hari na siya ang ipinakikilalang official wife. Ang Qatar ay dating sakop ng British government. Ngunit nang bigyan ito ng independence na hindi akalain ng mga British na ang Qatar pala ay merong pinakamaraming deposito ng langis sa buong Middle East, if not the whole world. Sabi nga nila, malas lang ng British, swerte ng Qatar. The second wife ng hari, siya ang utak ng paglago ng bansa ng Qatar. Ibig sabihin, malaki din ang magagawa ng isang babae. Merong kasabihan, in every downfall of a man, there is a woman behind. But in every success of a man, there is a woman behind. Malinaw na sinasabi na mahalaga ang mga babae. Totoo na mga babae ay weaker vessel, ngunit hindi naman po sinasabi na strong vessel ang lalaki. Kung weaker ang babae, ibig sabihin weak ang lalaki. Gamitin po natin ang pagiging babae natin para sa pag-unlad ng ating bayan. Hindi natin mababago. Nakikilala na po ang mga Pilipina na isa sa pinakamagandang babae sa balat ng lupa sa buong mundo. Patunay ay ang palaging nating tayo'y nananalo sa mga paligsahan sa kagandahan. At ang mga Pilipina ang pinakamagandang palahian. Mas lalo nagiging maganda kung ang napapangasawa ng banyaga ay Pilipina. Magaganda at gwapo ang mga anak kung ikukumpara sa ibang lahi. Ang pagbabago ng mundo ay nakasalalay po sa ngayon sa mga kababaihan. Kaya ang gagawa ng ito ng bagong generation, kung ano ang inyong mentalidad, ang inyong mga pananaw, ang inyong mga ninanais sa buhay, ito ang tatakbong influence sa buong mundo. Ang mga babae, kung ito inaatupag nila kalandian, ang mundo ay mapupuno ng kalandian. Ngunit kung ang mga mamumuhay na may karangalan at takot sa Diyos, ganun din ang magiging mundo natin. We are living in a generation influenced by women, and the God of this generation is woman. Ang palatuntunan ito ay handog sa atin ng Filipino Media Production sa pagkipagtulungan ng MJC Training and Consultancy at ng Daniel Eaton Organic Products at sa tulong ng mga OFWs ni na Miss Annalisa Piñaflor ng Saudi Arabia, si Inya Jones Lacaste ng Singapore at Rosa Mia Siena Simulaba ng Malaysia. Ito po ang Breakthrough, ang programang Tagos sa Puso. Ako po si Daddy Rick Cervantes mula dito sa Legazpi City, Philippines. Maraming salamat. Diyos mabalos sa Indogabos. Salamaton.